Hello mga person! So for today's video, for today's ganap. Sa mga oras na ito nga ay pupunta na nga ako sa endocrinologist kung saan specialist about sa mga sugars at sa mga diabetes. Sabi nga kasi ng OB-GYN ko doon sa public hospital ay meron nga daw ditong endocrinologist at bihira nga lang palang mahanap yung ganitong doktor. Dito nga sa parte ng Calamba, 2 o 3 hospital nga lamang ang may endocrinologist, sabi sa akin doon sa public hospital na OB-GYN ko. Kaya dito na lamang ang napili ko dahil sanay na nga rin ako dito. Tinanghali na nga kami sa pagpunta sa ospital kasi nga marami pa kaming ginawa ng umaga. Buti na nga lang din sakto ang dating pala ng doktor ay tanghali pa rin. Pagkadating nga namin dito ay agad-agad na kami nagbayad para sa parking at naghanap na kami ng mapaparkingan. Noong una nga, hindi ko talaga alam kung meron ba talagang endocrinologist sa araw na ito dahil nga Sabado ngayon. Nananalangin na lamang ako na sana meron niya para hindi na kami pabalik-balik. Mabuti na lamang talaga at meron niya. At andito na nga pala kami sa parking dahil naghahanap na nga kami ng mapapwestuhan. Marami nga nakaparking sa araw na to. Masyado na kami mapapalayo sa entrance kaya naman sabi ko kay Daddy Gerson ay dito na kami bababa sa may banda dito. Dito na kami nagantay ni Ate Chelsea nyo sa may waiting siya dito sa may malapit sa parking para naman dito kami pupuntahan ni Daddy Gerson nyo pagkatapos nyong mag-park. Naganda na kami ng aming mga face mask dahil hospital nga to, face mask is a must. At syempre kailangan natin mag-ingat, pregibles tayo tapos bata pa si Ate Chelsea nyo. At ano ba yan, nakakaloka, bakit ba ganito tong face mask na to naiipit sa ilong ko? Ayun pala ay nakatiklo pa siya. At ayan nga mga person, inayos ka muna at maya maya lang ay nandito na nga rin ang Daddy Gerson nyo. Mabuti na nga lang kahit mainit ang panahon ay mahangin kaya hindi namin masyadong ramdam yung tirik ng araw. Ayan, naglakad na nga pala kami papasok sa ospital. Masaya pa nga ako sa mga oras na yan at kampante pa ako. Diyos ko, nung matapos na ang check-up ko ay kinabahan talaga ako. Sobrang na-pressure ako at na-stress ako sa nalaman ko. Pagkapasok nga pala namin dito sa hospital ay nagtanong muna kami dito sa information kung saan ba mapupuntahan ng endocrinologist dito. Mabuti na lamang talaga at merong endocrinologist sa mga oras na ito at saktong-sakto talaga ang dating namin. Agad-agad naman kami binigyan kung saang room ba mapupuntahan ng endocrinologist kaya lang naiihina ako kaya naman nag-CR na muna ako dito. Dumadalas na nga ang pagiging maihiin ko, ganun talaga pag buntis. Feel na feel ko na talagang magbuntis ngayong gravity. Alam nyo bang tamad ako maki-CR kahit saan? Kung hindi pa talaga ako ihing-ihi ay hindi ako mapapa-CR sa kahit saang lugar. Pero natuwa nga ako dito sa CR nila dahil napakalinis at komportable namang magwiwi dito. At syempre, dyan na muna kayo. Hindi ko muna kayo isasama dito sa loob ng cubicle dahil baka makita nyo. So, ayan na nga mga person, tapos na nga ako makawiwi at eto na ako, wag nyo akong mamimiss. Ayan, nandito na agad ang maminikan nyo. So, eto na nga, pagpapatuloy na natin ang ating pagpapacheck up journey for today's video. So, dahil alam na nga natin kung saan natin pupuntahan ng floor ang endocrinologist na pagpapacheck up natin sa aking sugar level, ay eto na nga, sasakay na tayo ng kanilang elevator. At ayan nga mga person, medyo matagal bumaba ang elevator kaya naman nag-more waiting kami dito. Yung pala ay ang dami nakasakay. May 6th floor pa nga yung pupuntahan namin endocrinologist na doctor kaya naman eto na nga. Mabilis lang kami nakarating, syempre naka-elevators kami. Sa mga oras na yan ay sobrang daming pasyente, grabe parang may pa-sale dito. Kaya naman ang tagal-tagal naming naghintay. Around 1:30 PM nga pagdating namin dito ay naandito na si Dr. kaso inabot pa rin talaga kami ng alas 5 ng hapon bago ang aking check-up. Sobrang dami talagang pasyente sa araw na to kaya naman pala halos puno na ang parking nila kanina. Sa wakas nga bago pa maggabi ay ayan natawag na rin ang maminikan nyo at binipi na nga ako ng kanilang assistant. Maya-maya lang ay na-check up at nakausap na nga ako ni Doktor. Hindi pala basta-basta lang ang mataas na sugar level ng isang buntis. Delikado pala ito kay baby, hindi ko nalaman agad. Sobrang nabahala talaga ako sa mga nalaman ko dahil maaari daw siya magkaroon ng birth defects o kaya congenital disease. Maaari din siya maging premature o kaya naman overdue. Maaari din daw masyadong lumaki si baby at mahirapan ako manganak. Pero dahil cesarean niya ako, pwede rin daw matagal humilom ang sugat ko sa taas ng sugar level ko. Sa nabasa ni Doc sa result ng aking sugar level ay nasa 175 na yung OGTT ko. Sobrang taas na daw yun, sabi ni Doctor. Kaya naman kailangan ko talagang kumain ng ayos na balanced diet. Half rice na lamang, bawal daw mais, kamote at kahit anong matatamis o kahit anong may sugar na pagkain.
At kailangan ko nga palang ma-monitor ang sugar level ko kaya pinapabili ako ng pang-monitor ng sugar level dahil kada kain ko ay check ko nga kung tama lang ang sugar ko. Para malaman ko rin kung ano ang mga dapat kong pangbawasan na pagkain na nakakataas ng sugar ko. After 1 week nga ay babalik ako kay Doc para malaman kung okay na ba ang aking sugar level. Sana nga ay mabilis nang maging normal ang aking sugar level para naman hindi na maapektuhan si baby. Samahan niyo ako mag-praise mga ka-person. Ayun lamang.